Atensyon mga ka-vlogs! Damage ba o nasira ang inyong national ID card? Paano nga ba ito papalitan? Ano ang proseso at requirements? May bayad ba para palitan ito? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto, makinig kayo, no? Kung kayo ba ay merong damage o nasira na Philippine National ID card, paano nga ba ito papalitan? And ano ang proseso at requirements? At saka, may bayad ba ito para mapalitan ng bago? Well, una sa lahat, no, ang ating national ID card, marami ang nakakaranas na ito ay nasisira o nadadamage mga ka-vlogs. Particular po sa pagkasira is yung nag-fade, no, or nabubura yung mga impormasyon na nasa ID card. And particular yung mismong picture natin, no, nabubura po siya. So yun po yung kadalasan na problema dito sa national ID card. Well, kung nabubura kasi yung mukha natin at saka yung mga personal information gaya ng pangalan, no, apelyido, birthday, hindi na siya matatawag na valid ID. Natural, madidecline po yon kapag ginagamit natin sa iba't ibang transaksyon. Kasi nga po, burado yung impormasyon na nasa national ID card natin. Well, ang kagandahan dito, pwede naman po itong palitan, no? Pwede itong palitan para po magkaroon tayo ng bagong national ID card. So, ganito po yung proseso mga ka-vlogs. Una, pwede kayong pumunta sa malapit na PSA office or PSA site na nasa inyong lugar. Pwede din po sa mga partner na malls, no, mga sites na meron pong PSA, no? Punta kayo doon mga ka-vlogs. Talagang walk-in ito ha. Hindi ito po pwedeng palitan ng for application of online. Walk-in process ito. Pagkatapos na pong pumunta doon sa PSA sites, PSA office or mga partner malls, isurrender nyo po ang inyong damage na national ID card, no? Kailangan nyo pong ibigay o isurrender doon yung inyong damage na national ID card. Pangatlo, mag-fill up po kayo ng replacement form. So, ang replacement form is available po yan sa mga site or PSA office. Wala po yung bayad mga ka-vlogs. So, pag-fill up na doon sa replacement form, no, sundin nyo lamang po kung anong impormasyon ang ibinigay nyo doon sa damage na national ID card. Okay? And pang-apat at panghuli ay mag-antay po kayo, no, after ninyo na fill upan yung replacement form. Hindi po yan agad-agad na makukuha yung bago or yung kapalit na national ID card po natin. Mag-antay po kayo ng email or text message from the PSA kung available na po ang inyong bago na or kapalit na national ID card. O di kayo naman po, kung walang text message na inyong natanggap, ay pwede kayong mag-follow up mismo sa PSA office mga ka-vlogs. Well, ang katanungan po, may bayad ba dito sa replacement o may bayad ba, no, para mapalitan ang ating national ID card na damage? Well, ang kasagutan, wala po, no? Walang bayad. Libre lamang po yan mga ka-vlogs. Ang inyong national ID card, kung masisira, no, pwede nyo po yung palitan ng bago, walang bayad, libre lamang. Kaya dapat klaro po yan dahil kapag hinihingan po kayo ng bayad, pwede nyo pong i-report sa PSA mga ka-vlogs. At yan po ang simpleng proseso, no, paano ba replace, no, kung paano nga ba palitan ang damage o nasirang national ID card. Sana po nakatulong sa inyo
ang video na ito, ang tip na ito, mga ka-vlogs. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat! God bless! Mag-ingat mga ka-vlogs!